Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Justine Mamolo, mula sa PNP Drug Enforcement Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Tinatayang nasa 1.3 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa bypass operation sa Iloilo. Dalawang gun runners arestado sa Camarines Norte, hindi rehistradong baril na sabat. At estudyanteng nakatalang top 1 most wanted person mula sa Pangasinan. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Hindi nakalusot sa Pasig City Police ang dalawang itinuturing na high-value individual sa kalakalan ng iligal na droga matapos silang mahuli sa ikinasang bypass operation sa lungsod. Nakatutok dyan si Patrolwoman Jenny May Dulor. Dalawang high-value individual ang arestado sa ikinasang bypass operation ng mga tauhan ng Pasig PNP, katuwang ang Pasig City Anti-Drug Abuse Office o PICADAW. Ang mga sospek kinilalang sina alias Daboy, 42 anyos, at alias Apon, 29 anyos, na parehong residente ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig City, kung saan sila naaresto. Nakuha mula sa mga sospek ang 20 pieces heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, na tinatayang may timbang na humigit kumulang 55 grams at may estimated standard drug price na 374,800 pesos. Ang mga sospek naharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 and 11 of Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at pansamantalang nakakulong sa himpilan ng Pasig PNP. Samantalang ang mga nakumpiskang ebidensya naman ay nasa kustodiya na ng EPD Forensic Unit para sa kaukulang eksaminasyon at disposisyon. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Dulor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dulor. Arestado ang isang estudyanteng kabilang sa top 1 most wanted person kaugnay sa kasong sexual assault matapos itong hainan ng warrant of arrest ng Dasul PNP sa Barangay Magsaysay, Dasul, Pangasinan. Police Corporal Joanna Marie de los Santos sa report.
Arestado ang binatilyong ito na tinaguri ang top 1 most wanted person sa kasong sexual assault matapos ang ikinasang operasyon ng Dasul Municipal Police Station bilang lead unit at Maritime Law Enforcement Team nitong Miyerkules sa Barangay Magsaysay, Dasul, Pangasinan. Kinilala ni Police Captain Noven F. Ketalig, officer in charge ng Dasul MPS, ang suspect na si alias Iboy, 19 anyos, isang grade 12 student at residente ng nabanggit na barangay. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 5:15 ng umaga nang madakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong sexual assault sa ilalim ng criminal case number B-2089 na inilabas ni Honorable Vincent Espinoza Lamug, Executive Judge ng RTC Branch 70 Burgos, Pangasinan, na may nirekomendang piyansang 300,000 piso. Matapos ang pagkakaaresto, dinala ang suspect sa Dasul Community Hospital para sa medical examination at kalaunan ay sa Dasul MPS para sa dokumentasyon. Siya ay pansamantalang nakapiit sa custodial facility ng istasyon habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng dedikasyon ng Dasul Municipal Police Station sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang nasasakupan. Tinitiyak din nila na magpapatuloy ang kanilang mas pinaigting na kampanya laban sa mga wanted persons upang maihatid ang hustisya at seguridad para sa mamamayan ng Dasul, Pangasinan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie N. De Los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal De Los Santos. Winakasan ng pagtatago ng isang lalaking nakatalang top 4 provincial most wanted person sa Bulacan matapos siyang maaresto ng mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Company sa ikinasang operasyon ng pulisya. Nakibalita dyan si Patrolwoman Pearl Crystalline Javier. Na naaresto ng mga tauhan ng Bulacan 1st Provincial Mobile Force Company ang top 4 most wanted person provincial level sa kasong rape dakong alas 7:40 ng gabi sa Barangay Pansyan, Pagudpud, Ilocos Norte. Kinilala ni Police Major Norheda G. Usman, Acting Force Commander ng Bulacan 1st PMFC, ang suspect na si alias Dave, 26 anyos, isang mekaniko at residente ng nasabing lugar. Ang operasyon ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Victoria C. Fernandez Bernardo, presiding judge ng RTC Branch 18 Malolos City, Bulacan, na walang inirekomendang piyansa. Nadakip ang suspect sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Kapulisan ng Bulacan, 101st MCRMF B1 ng Police Regional Office 1, Pagudpud Municipal Police Station, San Rafael Municipal Police Station at CIDG Ilocos Norte. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ayon kay Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang pagkakaaresto ay patunay ng mahusay na koordinasyon at pagtutulungan ng mga unit ng pulisya. Aniya, ang Bulacan PNP ay patuloy na magsasagawa ng mas pinaigting na operasyon laban sa lahat ng anyo ng kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng kanilang lalawigan. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng patuloy na dedikasyon ng pambansang pulisya sa pagpapatupad ng batas at pagsugpo sa mga kriminal sa buong bansa. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Crystalline Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Hindi na nakaligtas sa matiyagang operasyon ng pulisya ang dalawang most wanted person sa lalawigan ng Rizal matapos silang maaresto sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa ng mga tauhan ng Rizal Police Provincial Office. Patrolwoman Javi Marie Famoso sa balita. Ay na naaresto ng mga tauhan ng Rizal Police Provincial Office ang dalawang individual na kabilang sa listahan ng most wanted person sa antas ng lalawigan sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa noong October 8, 2025. Unang naaresto ng mga operatiba ng Rodriguez Municipal Police Station dakong alas 12 ng tanghali sa naturang bayan ang isang suspect na kinilalang si alias Lester,
29 na taong gulang, isang delivery rider at residente ng Rodriguez, Rizal. Batay sa ulat ng pulisya, si alias Lester ay nahaharap sa kasong sexual assault na may piyansang 180,000 pesos at 2 pang kasong lascivious misconduct na may tig 200,000 peso na piyansa bawat isa. Samantala, dakong 2:00 ng hapon sa bayan ng Cainta, isa pang most wanted person ang naaresto ng mga operatiba ng Cainta Municipal Police Station. Kinilala ang suspect na si alias Jill, 26 taong gulang, walang trabaho at residente ng Maynila. Si alias Jill ay wanted sa kasong carnapping. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Cainta MPS Custodial Facility habang isinasagawa ang kaukulang proseso sa korte para sa pag-issue ng commitment order. Sa isang pahayag, pinuri ni Police Colonel Filoteo A. Gonzalgo, Provincial Director ng Rizal PPO, ang dedikasyon at mabilis na aksyon ng mga operatiba sa matagumpay na operasyon. Ayon kay Police Colonel Gonzalgo, ang tagumpay na ito ay patunay ng mas pinaigting na kampanya ng Rizal Police laban sa mga kriminal. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jevie Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Famoso. Bumagsak sa kamay ng batas ang 2 lalaking hinihinalang gun runners sa isinagawang intel-driven operation ng pinagsanib na puwersa ng pulisya sa bayan ng Santa Elena, Camarines Norte. Ang detalye ng report mula kay Police Staff Sergeant Thaddeus Quintana. Ang 2 lalaking pinaghihinalaang gun runners matapos maulihan ng mga hindi rehistradong bahagi ng baril sa isang intelligence-driven operation. Ito lamang Oktubre 8 taong kasalukuyan bandang 8:30 ng umaga sa Barangay Tabugon, Santa Elena, Camarines Norte. Ang operasyon ay resulta ng magkasanib na pwersa ng Special Operating Group ng Highway Patrol Group, Provincial Highway Patrol Teams ng Camarines Norte at Camarines Sur, Santa Elena Municipal Police Station, Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region at National Capital Region Police Office. Batay sa ulat, agad na kumilos sa mga otoridad matapos makatanggap ng impormasyon mula sa HPG Special Operation Group hinggil sa 2 individual na sakay ng puting Mitsubishi Strada na umano'y nagdadala ng mga piyesa ng baril mula Maynila patungong Maguindanao. Sa ginawang checkpoint sa kabaan ng National Highway sa Barangay Tabugon, matagumpay na pinahinto ng mga operatiba ang naturang sasakyan. Sa isinagawang inspeksyon na pag-alaman ng expired ang lisensya ng driver at may delinquency ang rehistro ng sasakyan. Nang siya sa atin ng maigi ang chassis area na diskubre ang isang nakatagong compartment na naglalaman ng upper at lower receiver, barrel ng M16A1 rifle, isang 9mm pistol na walang serial number, magazine na walang bala at maraming front sights ng M16 rifle. Ang mga suspect na kinilalang sina alias Sau at alias Nor ay agad na inaresto at kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa likas ng Makati, narito ang report mula kay Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ang 4 na sospek kabilang ang isang high-valued individual sa matagumpay na bypass operation ng Southern Police District at Makati City Police Station Drug Enforcement Unit dakong 10:30 ng gabi sa Guatemala Street, Barangay San Isidro, Makati City. Kinilala ng Makati Police ang mga sospek na sina alias Pepeng, 36 anyos, walang trabaho, alias Edgardo, 46 anyos, residente ng Barangay Pio del Pilar, alias Joe Walds, 25 anyos, delivery helper at alias Christy, 34 anyos, online seller na pawang mga residente ng Barangay San Isidro, Makati City. Na-recover mula sa kanila ang tinatayang 102 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 693,600 pesos. Budol money na nagkakahalaga ng 319,500 pesos at isang tunay na 500 peso bill, isang Yamaha Mio i125 na motorsiklo at ilang heat sealed sachet ng shabu. Ang mga sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Makati City Police Station at sasampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Umabot sa mahigit 1 milyon ang tinatayang halaga ng mga fully grown at dried marijuana plants na binunot at sinunog ng mga operatiba ng Biget PNP sa isinagawang marijuana eradication sa bulubunduking bahagi ng lalawigan. Ang report mula kay Patrolwoman Jomalyn Kakanindin. Dahil sa patuloy na pagpapaigting ng kapulisan ng Cordillera sa kanilang kampanya kontra droga, matagumpay na isinagawang marijuana eradication ng mga operatiba ng Benguet Police Provincial Office sa isang communal forest sa Kapangan, Benguet nito lamang 8 araw ng Oktubre taong kasalukuyan. Matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Kapangan Municipal Police Station, PDEU, PIU, RID Procar, RIU 14 at ng PDEA CAR. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkadiskubre ng 5 plantasyon na may kabuwang tanim na 1,300 peraso ng fully grown marijuana plants, 100 marijuana seedlings at mahigit 10 kilong dried marijuana stalks na may kabuwang standard drug price na 1,498,200 pesos. Bagamat walang nahuling cultivator, binunot at sinunog ng mga operatibang mga ipinagbabawal na tanim sa mismong lugar matapos may dokumento at makakuha ng sapat na samples upang isumite sa Regional Forensic Unit CAR para sa karagdagang pagsusuri. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng mas pinaigting na kampanya ng Procar laban sa illegal drug cultivation na may layuning maputol ang pinagmumulan ng supply ng marijuana sa rehiyon. Pinatitibay din nito ang kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na komunidad sa patuloy na adhikain ng kapulisan na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan ng Cordillera. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Jomalyn Kakanindin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kakanindin. Bilang bahagi ng ika-80 anibersaryo ng Bayan ng Alakapan, Cagayan, nakibahagi ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 2 sa isinagawang Agta Community Day na layuning maghatid ng serbisyo at malasakit sa mga katutubong agta sa lugar. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Lenny Lorenzo. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng Bayan ng Alakapan sa Cagayan, matagumpay na isinagawa ang Agta Community Day nito lamang 9 ng Oktubre taong kasalukuyan. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Alakapan sa pamumuno ni Katrina S. Florida Municipal Mayor, katuwang ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 2 sa pangunguna naman ni Police Captain Rubian J. Versida, Officer in Charge. Mahigit 1,000 miyembro ng Agta Community mula sa iba't ibang bahagi ng bayan ang dumalo sa nasabing aktibidad. Nagsimula ang programa sa mga masayang paligsahan at palaro tulad ng sack race, breaking the pot at iba pang tradisyonal na larong Pinoy na nagbigay aliw at sigla sa mga kalahok. Sunod ang pamimigay ng food packs at bigas galing sa lokal na pamahalaan ng Alakapan. Namahagi naman ng mga bag, tumbler, sombrero at tsinelas ang RP Kadutu bilang bahagi ng kanilang programang pangkomunidad. Patuloy ang mga ganitong inisyatiba ng pamahalaan at kapulisan upang maipadama ang kanilang malasakit at suporta sa mga katutubo, partikular sa Agta Community. Sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Alakapan, RP Kadutu at ng buong komunidad, higit pang naipapakita ang diwa ng bagong Pilipinas, isang bansang may malasakit, pagkakaisa, inklusibong kaunlaran at kapayapaan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lenny Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Tinatayang nasa 1.3 milyong halaga ng shabu ang nasamsam
ng mga operatiba ng Iloilo City PNP habang naaresto naman ang 3 individual sa ikinasang bypass operation sa Arevalo, Iloilo. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos. Nasamsam ang 1.3 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa isang matagumpay na bypass operation sa Zone 14, Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City nito lamang ika-9 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ng Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Captain Roque C. Jimeno III, Officer in Charge, katuwang ang Iloilo City Police Station 6 SDET Team, SWAT ICPO at Regional Intelligence Unit 6. Naaresto ang 3 suspect na kinilalang sina alias Ed, 52 taong gulang, isang truck driver mula sa Barangay Siniquay, Lapus, at main target ng operasyon kasama sina alias Bebe, 39 na taong gulang, at alias Janjan, 32 taong gulang. Ayon sa ulat, nakumpiska ng mga operatiba ang humigit kumulang 200 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 1,360,000 piso. Kasalukuyang nasa himpilan na ng Iloilo City Police Station 6 ang mga nahuling suspect para sa tamang disposisyon at harap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng mas pinalakas na operasyon ng Police Regional Office 6 upang wakasan ang drug syndicates at paglaganap ng iligal na droga sa lungsod. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic de Palobos, alagad na batas, tagataguyod na balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman de Palobos. Isang mekaniko ng motorsiklo ang nahuli ng kapulisan matapos makumpiskahan ng baril at iligal na droga sa ikinasang bypass operation ng Duero PNP sa Bohol. Nagbabalita dyan si Patrolwoman Nikia Caniedo. Arestado ang isang lalaki matapos itong mahulihan ng baril at 34K halaga ng shabu sa ikinasang bypass operation ng Barangay Alihawan, Duero, Bohol nitong ika-9 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Justio Fino Hinlayagan, Officer in Charge ng Duero Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si alias Yansok, 37 taong gulang, isang motorcycle mechanic, residente ng Barangay Libertad, Baclayon, Bohol. Batay sa ulat ng pulisya, banda alas 2:09 na madaling araw nang ikinasa ang naturang operasyon na humantong sa pagdadakip sa mga sospek. Na-recover ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 5 na gramo at may standard drug price na 34,000 pesos. By bust money, sling bag, cellphone, Honda Wave at isang unit ng 45 caliber pistol, isang magazine at 3 bala. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang kapulisan sa Duero Police Station is taos-pusong nagpasalamat sa mga kababayan natin na nagbigay ng impormasyon para madakip ang mga tao na involved sa mga illegal activity, particularly sa illegal drugs. Kasi ang Duero Police Station PNP personnel is aggressively implement the directives of our Provincial Director in the person of Police Colonel Patricio Diga Jr., also to our Provincial Governor Aris Amintado. Their directives is simply to fight strongly all forms of illegal activity, especially illegal drugs. At ulitin ko sa lahat, ako po ay nagpasasalamat sa mga tao, sa community dito sa Duero Municipality sa pagbigay ng impormasyon which result the arrest of that person who engaged in illegal activity, particularly in illegal drugs. Ang matagumpay na operasyon ng mga kapulisan ay patunay lamang ng kanilang dedikasyon upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng ating komunidad para sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Caniedo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Caniedo. Sa tuloy-tuloy na anti-illegal drug operation ng pulisya,
Nasa kote ang 4 na drug suspect sa isang matagumpay na bypass operation ng Ormoc City PNP sa barangay Tambulilid, Ormoc City. Ang balita mula kay Patrolwoman Kimberly Flores. Nahuli ng mga operatiba ang 4 na drug suspects sa ikinasang bypass operation sa barangay Tambulilid, Ormoc City. Bandang alas 10 ng gabi ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Ormoc City Drug Enforcement Unit kasama ang Ormoc City Intelligence Unit at Ormoc City Police Station 4 sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Na-recover sa mga suspect ang 17 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 20.16 gramo na nagkakahalaga ng 137,088 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at mga drug paraphernalia. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaigting ng Ormoc City PNP, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa ilegal na droga upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang isang drug suspect sa isinagawang bypass operation na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit 40,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Mati City, Davao Oriental. Patrolwoman Alden Canyazares, ibalita mo. Estado ang isang lalaki nakilala sa alias na Cap sa ikinasang bypass operation ng mga tauhan ng Mati City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw, Acting Chief of Police, katuwang ang PDEA Davao Oriental Provincial Office noong Oktubre 9, taong kasalukuyan sa Sports Complex, Purok Katarungan, Barangay Dahican, Mati City. Nakumpiska mula sa suspect ang tinatayang 7 gramo ng hinalang shabu na may halagang 47,600 pesos kasama ang ilang kagamitan na ginamit sa iligal na transaksyon. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinangsanib na pwersa ng Intelligence Operatives at City Drug Enforcement Unit ng Mati City Police Station, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, Davao Oriental, bilang batiling ligtas at payapa ang mga komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Alden Canyazares, alagad. Maraming salamat, Patrolwoman Canyazares. Mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng kapulisan mula sa isang suspect sa Pagadian City. Ang detalye ng report mula kay Patrolman A.G. Cortez. Ang operasyon laban sa iligal na droga ang matagumpay na naisagawa ng mga operatiba ng Regional Drug Enforcement Unit 9 katuwang ang Pagadian City Police Station bandang alas 8:30 ng gabi nito lamang ika-8 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Purok Bakhaw A, Barangay Kawit, Pagadian City. Sa naturang operasyon, naaresto ang suspect na kinilalang si alias Tolls, 35 anyos, walang asawa, walang trabaho at isang high school graduate. Sa ginawang bypass operation, nasamsa mula sa suspect ang isang medium-size heat-sealed plastic sachet ng hinihinalang shabu, 4 na medium-size at isang large-size heat-sealed plastic sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na humigit kumulang 15 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Isang weighing scale, isang touchscreen cellphone, isang 500 peso bill na may serial number AL8856897, kasama ang 10 piraso ng 500 peso bill na may serial number B456044. Matapos ang operasyon, ang mga nakumpiskang droga ay dinala sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit para sa masusing pagsusuri, habang ang suspect ay dinala sa Pagadian City Police Station para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na anti-drug campaign ng pamahalaan sa rehiyon na naglalayong sugpuin ang bintahan at paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa mga komunidad. Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Rehiyon Siyam, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman A.G. Cortez, alagad ng batas,
tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. Binisita ng PNP OLC Foundation Incorporated ang Police Regional Office 13 Child Development Center upang magsagawa ng inspeksyon at meet and greet sa Butuan City. Yan ang balitang hatid ni Patrolman Nicole Villanueva. Pinamunuan ni Ginang Leilani S. Alba, Pangulo ng PNP Officers Ladies Club Foundation, ang isinagawang inspection at meet and greet activity sa Police Regional Office 13 Child Development Center bilang bahagi ng preparasyon para sa formal na inaugurasyon ng naturang pasilidad. Now, before pumunta dito sa CDC natin, I would like to tell you that sa Manila ngayon, we already have 80 students. And then we have 2 teachers. And then there's feeding and kompleto. The little gymnasium was also prepared. And we had a memorandum of understanding with the Mayor of Quezon City for the provision of teachers so that kung wala naman ang mga officers o iba na naman ang teachers, mag-continue ang education ng mga bata. Layunin ng pagtatatag ng nasabing Child Development Center na magbigay ng maayos at ligtas na pasilidad para sa pag-aaruga at maagang edukasyon ng mga anak ng mga kawani ng pulisya sa rehiyon. Well, actually before, meron na tayong ganito. But then, kanina nga, narinig natin yung ating guest of honor and speaker for this activity na yung nagka-COVID kaya natigil. But napaka-importante dahil binibigyang priority yung ating mga kasamahan na pulis, no? Especially yung mga mother. Kasi meron silang mga anak na walang walang magbabantay. Kaya at least dito, meron tayong ganitong center na pwede nilang iwan yung mga anak nila while nagtatrabaho sila. Kaya napaka-importante, di ba? Na i-entrust natin yung mga anak natin na while we are working nga. Ang proyekto ay bahagi ng advocacy ng PNP OLC Foundation sa pagpapaigting ng programang pangkalinga para sa mga pamilya ng mga tagapangalaga ng batas. Mula dito sa tahanan ng Caraga Police, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Nicole Villanueva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Villanueva. Upang mapalakas ang kakayahan ng mga katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad, nagsagawa ang 1st Lanao del Sur Provincial Mobile Force Company ng Arresting Techniques at Proper and Legal Procedure Seminar para sa mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team. Tinutukan yan ni Patrolwoman Mary Chris Algabre. Nagsagawa ng Arresting Techniques at Proper Rule and Legal Procedure Seminar ang mga personahe ng 1st Provincial Mobile Force Company RPSB Team ng Lanao del Sur Police Provincial Office sa mga BPATS member at mga estudyante na ginanap sa Barangay Basak, Malutlot, Marawi City, Lanao del Sur noong 8 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay naging inisyatiba ni Police Major Ivan Jan B. Bakyan, Acting Force Commander, na kung saan dinaluhan ito ng mga BPATS member at mga criminology student ng Lake Lanao College Incorporated ng naturang lugar. Tinalakay dito ang tamang paraan ng pag-aresto, mga legal na proseso at gampanin ng BPAT sa pagpapanatili ng kapayapaan. Layunin nitong sanayin ang mga kalahok upang maging handa at responsable sa pagresponde sa mga insidente. Bukod dito, binigyang diin ng aktibidad ang kahalagahan ng koordinasyon sa pagitan ng Philippine National Police at ng mga kasapi ng BPAT sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Layunin din itong maipabatid sa mga kabataan ang tamang pamamaraan ng pagpapatupad ng batas upang maunawaan ang kanilang papel sa pagtataguyod ng isang ligtas at maayos na pamayanan. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mary Chris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. At iyan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 76 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police,
sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melanchon Artates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbabalita ng tama at balansing balita bilang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang iyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Justin Mamolo, mula sa PNP Drug Enforcement Group, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.